Pinagpalang araw po para sa ating lahat at purihin po ang Diyos sa napakagandang mga pagkakataon na binibigay sa atin para siya'y sambahin. Alam ho ninyo, nakakatuwa sapagkat itong simulain ng ating campaign, ng ating aaralin sa mga susunod na linggo, ay hango po sa mga pangaral at prinsipyo ng aklat ng buhay na ito, itong aklat ng manual ng buhay, na siyang nilagyan po ng pag-aayos at ibig sabihin, binigyan ng sanaysay o parang buod. Ano yung mga prinsipyo na yan? Mapapansin nyo, these are 8 secrets of influencing the heart, sabi niya, for lasting impact. Ito po yan. Modeling, open communication, time, intimacy, vision, affirmation, training, and trust. Unang prinsipyo na natutunan natin at hopefully matutunan natin, ano yan? Modeling. Modeling. Now, bakit po modeling? Hindi ito yung paglabas sa mga sa television, pinapakita yung mga damit, ganyan ba, ganyan. Hindi, pinapakita yung sa mga modeling. Pinapakita ganito yung pagsuot niyan. Ganon din sa buhay. Kaya nga ang modeling, sa prinsipyo na tinuro ni Pastor Peter, maging sa kanyang aklat ay ito. Begins with the heart, and it is the most effective way. Itong pinaka-mabuting paraan at pinaka-epektibong paraan. At ang focus dito ay doon sa papahalagahan natin, yung tamang pinapahalagahan sa buhay. Dahil marami tayong pinapahalagahan sa buhay. Obviously, hindi naman para tayo ay maging perfect, na hindi tayo magkakamali. Hindi, ito'y pagiging makatotohanan. At siyempre, ito ay sinasadya, intentional. Now, balikan ho natin. Tingnan niyo po kung saan galing yan. Sa Bible yan. Nung pinapasa ni Pastor Peter yan sa aklat, na siyang inaaral din natin ngayon, yan ay hango ho sa pinaka-manual ng buhay. Now, look at this. Itong manual ng buhay na to sa Lumang Tipan, gumamit din ng Diyos ng modelo. Ginamit niyang Israel, isang maliit na bansa, as a model of His reality. Kaya ho, ito yung habilin ng Diyos sa Israel. Ginamit niya itong modelo, napakaliit na bansa, to model to the whole world that He is God, and He is the true God and faithful to His words. And look at what He said. Now, this is the commandment. Tingnan niyo ang Panginoon Diyos. No? Sabi niya, unang-una, we need to model that we are to begin with the heart. Anong ibig sabihin? Sa pamilya rin natin, we need to begin with the heart. Pag sinabi natin, now this is the commandment, hindi ito basta do's and don'ts. Hindi ganon. Ito ay dapat naiintindihan natin why. It is not just a matter of having rules. Minsan kasi sa bahay, may mga rules na rin tayo. O ito dapat sundin nyo to. Dapat, isipin mo, bakit? Why? Bakit sinabi ng tatay mo yan? Bakit sinabi ng nanay mo yan? Hindi para magreklamo, but to understand the very heart of those rules. For example, balik tayo dito. Which the Lord your God has commanded me to teach you. Bakit binibigyan sila ng batas ng Diyos? That you might do them in the land where you're going over to possess it. Bigyan ko ng lupa para ma-enjoy yung lupa na yan. Ito, so that you and your sons and your grandsons, look at the words, yung command, anong reason? That you might fear the Lord, your God. Bakit? Because if you fear the Lord your God, you are to keep all His statutes and His commandments, which I command you. Ano ngayon? All the days of your life. Bakit? That your days may be prolonged. Para magkaroon ka ng isang masaganang buhay. Pag sinabi mong prolong, hindi lang yung haba ng buhay. Kasi ano saysay na mahaba, nakahiga ka lang naman, bedridden ka. Hindi yun ang saysay nun. Di ba? Parang wala ka rin magawa. Pag sinabi mong prolong, it is a fruitful life na mahaba, na it's worth living long. Di ba? Kasi fruitful Now, tuloy pa tayo. Tingnan nyo. O Israel, you should listen and be careful to do it. It may be what? Well with you. Makakabuti to sa'yo. So that you may multiply greatly para dumami kayo. Di ba? So that just as the Lord, the God, your fathers, has promised you, pinangako yan ng Diyos, sa lupain na dumadaloy ang gatas at pulot. Ano ibig sabihin yan? Pag lumadaloy yung gatas, maraming cattle, maraming di ba? Tuloy-tuloy. At pag sabing dumadaloy yung pulot, napakagandang lupain. Ibig sabihin, masagana. So, anong punto ng Diyos? Yung kanyang ipinag-uutos, dapat hindi lang, sumunod ka sa akin bakit po? Basta!
Walang ganon. It must be from the heart. Begins with the heart. Ganito yan, anak. Kaya ako ito sinasabi sa'yo, hindi ito para pahirapan ng buhay mo. Now, listen. Isipin niyo yung traffic natin. Isipin mo kung walang batas. Yung walang ilaw na traffic lights. Basta bahala ka. Ang gulo niyan. Ang gulo niyan. Magkakabanggaan, walang lane. Na parang naalala ko tuloy may isang mama na balita sa sa news, nakikinig yung asawa niya. Meron pong isang lukulukong lalaki na nagdadrive po, nagka-counterflow sa highway. Di tinawagan niya asawa niya, sweetheart, yung dinadaanan mong normal, delikado dyan. Meron daw nagka-counterflow, baliw na mama. Sabi niya, ang dami nga nila eh. Halos lahat sila nagka-counterflow. Siya pala yun. Isipin mo, matidisgrasya siya noon, mamamatay siya noon. Ganun, kung walang rules, ang gulo ng buhay natin. Ang gulo. Kaya nga paalala ho sa atin, ito po yung bagay na maintindihan natin. Anak, you follow the rules because it's for our good. To follow the rules. You begin with the heart. Don't just tell them, wag mo itong gawin. Umuwi ka ng ganitong oras. Ganyan. Wag, mayroon niyang dahilan. And ito ang tatandaan ninyo. Mga anak, minsan hindi maliwanag ang tatay natin when it comes to rules. But something that you should never forget. Ang tatay, mabuti man minsan o masama, ang puso lagi niyan, ang kabutihan ng anak. Minsan, natatakot sila dahil ayaw nilang daanan mo yung kailang pinagdaanan. Pero isang lagi niyong tatandaan, from the heart. Tatandaan ninyo that they are always doing that because they care and love you. Maaring hindi lang ma-express ng tama, but the issue is they care and love you. At ganito naman sa Panginoon Diyos. The reason why He's giving us rules, because gusto niya tayong protektahan, gusto niya tayong alagaan, gusto niya tiyakin na magkaroon tayo ng maayos na pamumuhay. Kaya, ipaabot din natin sa ating mga anak. Tuloy tayo. Tingnan niyo sabi ng Bible. So, ano ang focus ng ating puso? Ano ang focus ng lahat ng ginagawa na ito? Kailangan matala natin yung ating anak na hindi lang nila maintindihan yung utos, kundi maintindihan nila ano ang loobin at may sa puso nila ito. Tingnan niyo po ang loobin ng Diyos at gusto niyang gawin natin. Pakinggan ninyo, O Israel. As I've said, yung Israel, God is using Israel at that time as a model. Ang Diyos ay ang ating Diyos at siya'y iisa. Kasi sa maraming daigdig, ang dami lang Diyos. Sabi ng Lord, ito ay iisa, but again, when you say one, hindi lang necessarily numerical, but in essence. Now, bakit natin paliwanag mo ngayon? You shall love the Lord your God. Ito pinaka-importante. You shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your might. Look at the words. These words which I am commanding you today shall be on your heart. Ang sinasabi niya, kayong mga magulang, dapat nasa puso niyan. Mahalin niyo yung Diyos ng buong puso, buong lakas. Pagkatapos, ipasa niyo rin sa inyong mga anak. Now, tingnan niyo po, importante Bakit po importante yan? Si Pastor Peter, ang ganda ng kanyang pagpapaliwanag sa bagay na ito. Sabi niya, imagine niyo nung kayo ay binata, tapos niligawan niyo isang babae, pagligaw niyo, sabi ng babae sa'yo, sige, sasagutin kita, pero isang kondisyon. Hindi kita pwedeng mahalin ng 100%, hindi with all my heart. Ano lamang, mga 99%. Bakit naman? Ano yung 1%? Alam mo, totoo niya kasi ganito. Bago dumating sa buhay ko, meron talaga akong crush. Nagte-text-text pa rin kami. Kaya please, wag mong akong pipigilan sa aming pagte-text-text dahil 1% lang naman yon. Okay? Ikaw, papayag ka? Paano kung tumaas yung 1% na yun? Maging 2, maging 3, maging 4, maging 5. Di ba? Siyempre, nagbigay ka ng pawang Kaya, pag hindi mo binigay lahat, isipin mo, kung hindi mo gusto para sa sarili mo, ayaw mo rin kung ikaw yung si God. Di ba? Bakit minsan ginagano natin ang Diyos? Yun ang sabi nga ni Pastor Peter. But I just want us to understand something. Ganon din sa ating mga anak. Sa totoo lang, kunyari mag-asawa ka, hindi ka 100%, hindi ka magiging masaya. Hindi ka magiging masaya. Sa trabaho, hindi ka 100%, hindi ka magiging masaya. Kaya maraming tao, pag hindi sila todo sa trabaho nila, kunyari, iisip na habang nagtatrabaho, sana doon ako nag-apply sa kabila, sana doon ako nag-apply sa ano. Hindi ka na mag-enjoy. Kasi lagi mo inisip, mas magaling sila mag-apply sa kabila. Di ba? Ganon din sa bahay, ganon din sa kahit saang bagay. You have to be there 100%. Kaya hindi sila nag-enjoy. Ganon din sa bagay ng Diyos. Unless you are 100%, you'll never understand the beauty of that relationship with God. Kaya maraming sasabihin ng tao, corny naman yan sa Diyos. Kasi hindi ka naman yata nakatodo Subukan mo tumodo pag hindi mo nakita mga kabagay na hindi mo maisip na nangyayari. Di ba? Ngayon, ito po ang amazing.
pag todo ka, magugulat kayo, yung mga taong mahal ang Diyos, lalo silang napapamahal sa kanilang asawa, sa kanilang anak, sa ibang tao. Naalala ko tuloy, tinanong ako ng misis ko yan minsan eh. Sabi niya, Bong, mahal mo ako? Ay, yung mga tanong minsan, yung mga lambingan ng mag-asawa. Sabi ko, oo naman. Sabi niya, bakit? Sabi ni Lord, mahalin kita eh. Huh? Yun lang. Di ba? Siyempre, sa babae, meron yung encouragement lang. Siyempre, dahil maganda ka, alam mo, mabait ka, yung mga ganun, mga katangian. Minsan yun ang hinahangad nilang marinig. Ang problema, ang kagandahan, bagamat ang asawa ko maganda pa rin hanggang ngayon at gumaganda pa, nababawasan pa rin ng konti. Di ba? Yung dating katawan na talagang balingkinitan, na parang talagang Coca-Cola, siyempre nagiging na rin siya, nagiging litro. Ganon. Talagang ganon eh. Lumalaki rin eh. Wala tayo. Kasi nanganganak. So, sa madalit salita, part yun ng realities ng buhay. At kung doon nakabatay lang sa kagandahan at sa panlabas na anyo, di wala nang mawawala yung pagmamahal mo, mababawasan. Pero kung ito'y nakatodo, dahil sa pagmamahal mo sa Diyos, wow! Sabi ng Diyos, mahalin mo asawa. Talagang kahit ano pang mangyari, mamahalin kita. Parang ganun ang sinasabi ng Diyos. Kasi nga, yung concern ng Diyos, puso. Dahil yung pag-ugali, pag hindi sa puso, susundin ka lang pag nandiyan may nakakakita sa'yo. Para sa trabaho, maraming tao, pag nandiyan yung boss, sisipak yan. Di ba? Pero, pag umalis na, naglalaro, naglalaro na kasi wala na yung boss eh. Kasi wala sa puso. Ganon din sa bahay. Yung anak, masunurin sa magulang, nandiyan yung magulang eh. Pero pag wala na, wala, hindi na rin nakikinig. Kasi wala sa puso. Kaya yung puso, ang ugat. Sabi nga, ang ugat at ang ating pag-uugali, ang siyang bunga. At ang pagbabago na matagalan, nagsisimula sa puso. Kaya ulitin natin. Kaya naman, dapat, tingnan nyo from the heart, at dapat masipag nating itong ituturo sa ating mga anak. Look at this. Shall talk of them when you sit in your house. Pansin niyo mga salita. Walk by the way, lie down when you rise up. Ano sinasabi niya? Ang pagtuturo ay hindi lamang sa bagay ng salita. Yan ay sa pag-upo, makikita. Yung pagmamahal mo sa Diyos, makita sa pag-upo mo pa lang. Sa paglakad mo pa lang, kita na. At laging bukang bibig mo yun. Anak, sa bawat lakarin ninyo, habang may pagkakataon kayo naglalakad, ibig sabihin, talagang you're spending time with that person dahil mahal mo yung tao, then you're talking, kahit sa pag-upo, sa paglakad, pati sa paghiga, pati sa pagbangon, makikita niya, talaga, hindi yung pagbangon pa lang, ano ba naman buhay na to, nakakainis, di ba? Alam na, asar ka na kagad sa buhay. Pero kung nakikita, pagbangon pa lang, yes, thank you, Jesus. Alam na kagad, wow, ibang pagmamahal nito. Then, tinan nyo, pati sa fashion statement, you shall bind them as a sign on your hand, di ba? Pati on the frontals of your head, and pati sa interior design ng bahay mo, you shall write them on the doorpost of your house and on your gate. Kita lahat in all your choices, kita yung pagmamahal sa Diyos. And iba, ang kinuha nila dito, hindi sa puso, literally, ginawa nila, nilagay nila sa kamay, nilagay nila sa noo, nilagay sa bahay. Pero kahit ilagay mo lahat ng mga bagay na yan, minsan kung wala rin sa puso, hindi rin susundan. Naalala ko, sa Pilipinas, tayo po ay maka-Diyos na bansa. Dami natin mga symbols of religiosity. Pero pansinin po ninyo, minsan, bago pa nga ako mag-drive, nung nagdadrive pa po ako noon ng jeep, naalala ko, meron pa nga akong nagdadasal sa likod ko. Siyempre, minsan, yung preno noon, jeep noon, pinapump mo pang ganyan. Minsan, biglang kakapit. Di ganyan, napapabigla ka rin. Bigla na bigla. Nagpe-pray yun, biglang magmumura. Pero, bakit? Kasi minsan, yung ating pagsunod, sa labas lang wala talaga yung sa loob ng puso. Kaya itong napaka-importanting dapat natin maintindihan. Kahit ilagay mo yan, mga yan, kung hindi mo yan isa sa puso, hindi yan magbubunga ng pagkilos o pamumuhay. Kaya ang pagtuturo, talagang isinasa pamuhay, iminumodelo. Kaya nga sabi nga ni Albert Einstein, setting an example is not the main means. Hindi ito yung pinaka-paraan. Sabi niya, of influencing others para ma-influensya ng iba. Ito ang tanging paraan. They need to see it. Kailangan lang makita yan. Kaya sabi nga ni John Wooden, being a role model is the most powerful form of educating. Kaya
teach them diligently. Masipag mo yung gagawin. Sa iyong pag-upo, kahit anong ginagawa mo, take it as a moment for the people, for the children to know how much you love the Lord and how much they should love the Lord. Kailangan lang makita yon, paano mo dapat mahalin si God at paano ito pamumuhay. Kaya sabi nga ulit ni Paul, be imitators of me just as I also am of Christ. And alam niyo po ba, maging si Jesus Christ, ganun din ang kanyang pagtuturo. Sabi niya, I gave you an example that you should also do as I did to you. Binibigyan ko na kayo ng halimbawa para yan ang gagawin ninyo. Kaya amazingly, sabi nga ho ni Ma'am Diona sa kanya pong aklat, sa kanilang aklat na itong Motivate, ano sabi niya? You must be what you want your children to be because they will become what you are. Wow! Amazing! Kaya napaka-importante ito. Kailangan natin na parang kung ano yung gusto mong mangyari sa anak mo, dapat yun tayo. And amazingly, pati tayo naapektuhan at nababago din. Now, as I've said, ito yung prinsipyo ho ng modeling. The people around us, they need light. They need someone to lead them. And the only way para makita nila yon is for us to model it. Model the reality of God, model the truth of God, model the values of God. Kailangan i-modelo natin sa kanila yun. Kaya sa pamilya natin, lalo na sa pamilya natin, ganun din sa mga ibang tao, at lalong tinawag tayo ng Diyos to make disciples. Kasi sabi ng Bible, teach them to observe. You cannot teach them to observe if they could not observe it from us. Kaya nga, tama rin nung may nagsulat ng ganito, sabi niya, children are not good in listening, but they are very good in imitating. So, ito po ang paalala natin sa ating mga sarili. Now, balikan mo natin. So, ano po yung dapat nating i-model? As I've said, we have to focus on, and this is the effective way, we have to focus on values. And ito po, ano yung values? Ano dapat natin i-focus? Values of character, roles sa bahay, roles ng biglang asawa na nagmamahal sa kanyang asawang babae, tapos yung babae naman sa kanyang pagpapasakop sa lalaki, di ba? Kasi yun ang role ng pagpaturo ng submission to authorities, paggalang sa authorities. Now, how to treat others, how to forgive, how to be spirit-filled response, and how yung parang the way we handle our money, yung generosity, yung love, lahat yun napaka-importanting i-model natin sa kanila yon. Ang totoo niyan, ipakita natin sa kanila ano yung gusto nating makita sa kanila. Ulitin ko ipakita natin sa kanila ano yung gusto mong makita natin sa kanila. Yun yung model natin. Kaya ito, papaliwanag ko yung mamaya konti, lahat yung pagsasama-sama. But obviously, hindi naman ibig sabihin, ano yan? Kailangan maging perfect tayo. No. Not perfection, but authenticity. Yung maging totoo lang tayo. Tingnan niyo po. Na 1 John. If we say that we have fellowship with Him, kung sinasabi natin may fellowship tayo sa Diyos, ngunit naglalakad tayo sa dilim, nagsisinungaling tayo. At hindi tayo talaga namumuhay sa katotohanan. Pero kung lumalakad tayo sa liwanag, dahil siya mismo ay nasa liwanag, sabing ganoon, meron tayong totoong fellowship sa isa't isa. At ang dugo ni Jesus, na siyang kanyang anak, ay naglinis sa ating lahat ng ating kasalanan. Tingnan niyo, sabi niya, dahil doon, pag sinabi mong wala kang kasalanan, niloloko mo ang iyong sarili. Dahil ang katotohanan ay wala sa iyo. Kaya, aminin mo, makiisa ka, mag-agree ka. Sabi niya, if you confess, ipahayag mo na iyong kasalanan. Dahil tapat naman siya at makatwiran na magpapatawad sa lahat ng ating kasalanan at lilinisin tayo sa lahat ng ating kalikuan. Kaya pag sinasabi mo na hindi ka nagkakasala, ginagawa mo siyang sinungaling at ang salita ng Diyos ay wala sa atin. So ano ibig sabihin yan? Alam nyo, ang isang palatandaan na nagsasabi tayong hindi tayo nagkakasala, na pinasisinungalingan natin na tayo makasalanan, hindi tayo marunong magpatawad. Hindi tayo nagbibigay ng puwang sa ibang tao para lumago sa kanilang pagkatao, sa kanilang karakter. Para bagang kapag ang taas ng ating standard, na parang ayaw natin, parang hindi natin matanggap yung sobra tayong magagalitin, parang we're expecting perfection from other people, then sinasabi natin, hindi tayo nagkakasala. Now, tingnan nyo ang continuation to. Hindi ibig sabihin, pabayaan naman tayo. Parang, sige na, bahala ka na sa buhay mo. Hindi ganon. Kasi tingnan nyo po, my little children, tingnan nyo parang pamilya agad ang setup. My little children, sabi ni John, sinusulat ko to sa inyo, hindi para maging lisensya sa kasalanan yan, para hindi kayo magkasala.
Pero kung sa inyo, isa sa inyo nagkasala, meron tayong tagapagtanggol, ang ating, sa ating Ama, si Jesucristo, na siyang makatwiran. Now, listen to this. Ito isang bagay na napaka-importante natin maunawaan. Kapag ang tao nagkasala sa atin o may nagawang hindi maganda, sabihin natin hindi niya sinasadya. Tingnan niyo ang Panginoong Hesus sa kanyang paghalimbawa, siya pa nagtatanggol. Pagtanggol mo rin siya sa iyong isipan. Pagkatapos, ayusin. And siya, hindi lang niya pinagtanggol, siya mismo, pag binasa niyo yung verse 2, siya mismo nagbayad ng kasalanan. Talagang siya pa yung nagpatawad, siya na pa yung nagbayad. Now, that is something beyond us. Now, listen. Bakit po yan importante? Nakakatuwa po ang continuation, sabi niya ganon. Kaya naman mga kapatid, mga minamahal, sinusulat ko sa inyo, hindi ito bagong utos. Pero isang luma na, pero mula pa sa simula, itong lumang utos na ito ay narinig nyo na rin. Ayan na, ano yung narinig nyo na? On the other hand, sinusulat ko na, sa kabilang bahagi, sinusulat ko rin parang bagong commandment na ito'y totoong-totoo sa kanya at sa iyo dahil ang dilim ay wala na at ito na ang totoong liwanag na nagniningning na sa kasalukuyan. At sabi niya, tuloy tayo. Yung isang nagsasabi na siya ay nasa liwanag, ngunit galit siya sa kanyang kapatid, siya ay nasa dilim pa rin hanggang ngayon. Dahil ang totoong nagmamahal sa kanyang kapatid, nananatili sa kanyang liwanag at walang dahilan para siya ay madapa. O tuloy tayo. Ang sabi ganoon, at ang taong galit sa kanyang kapatid ay nasa dilim pa rin at lumalakad sa dilim at hindi niya alam kung saan siya patungo at dahil siya'y binulag ng kadiliman ng kanyang mata o ng dilim, nabulag siya sa dilim. Now, ano ibig sabihin ng Panginoon? Ito pag-isipan niyo mabuti. Kapag tayo po ay may galit sa ating kapatid, dahil minsan ang feeling natin, tayo lang ang tama, tayo lang ang tuwid, tayo lang karapat-dapat na tumanggap ng kapatawaran. Ay, doon natin naintindihan na we are not really being authentic. We are trying to be perfect. Pag may nagtuwid sa atin, huwag tayo magalit. Kasi hindi naman tayo perfect eh. Alam nyo, aminin ko sa inyo. Kunyari, sa modeling, sa bahay namin, lumaki ako sa pamilyang sanay kami sa sigawan. Hindi kami sanay, kasi ang ganda ng paghalimbawa ni Pastor Peter, sa bahay niya walang sigawan, walang ano. Ako po, nagsimula ako, talagang sigawan. Talagang sigawan. Ako po, pag nagagalit ako noon, nananakito ako. Nasuntok ko nga ako yung pader, butas eh. Nagkataon naman, ano naman yung pader namin, hindi naman talaga semento yun. May semento, pero natakpan ng hardiplex, kaya nabutas. Hindi mo ina-expect na hardiplex pala yung natamaan ko. So, kung semento yun, di sira naman yung kamay ko. Pero, ang simple lang isang bagay. Sinasap ako, nagagalit talaga ako. Naninigaw ako, pag nape-pressure ako, naggalit ako. Alam niyo, nakita ko yun sa mga anak ko. Nakita ko sa kanila yon, pag sila nape-pressure, umiinit din ang ulo nila, ang dali nilang magalit, sumigaw. Pero alam mo sa awa ng Diyos, there was a time nung nangyari na yun sa akin ulit. Lumapit talaga ako kay Pastor Peter, pag-pray po ninyo ako kasi ang tindi ho nung galit ko, hindi ho maganda yung aking paghalimbawa. And alam niyo po, naawa naman ng Panginoon Diyos, tinuruan naman niya ho ako. Tapos lagi nating nakikita niya ako, how's your temper? How's your temper? How's your temper? Honestly, I keep on praying for that and I thank the Lord. There came a time in my life, dumating po yung panahon, biglang sabi sa akin ng Diyos, anak, hindi ka na alipin ng sama ng loob. Hindi ka na alipin ng anumang kasalanan. Hindi ka na alipin ng mga ganyang bagay. Nabasa ko rin naman sa Bible yun. Kaya naman tuwing mayroong ganong bagay, teka muna, hindi na ako alipin ng mainit na ulo. Hindi na ako alipin ng magalit. Hindi na ako alipin para sumigaw. And that somehow began to bring change in my life. At namomodel ngayon sa pamilya. Bakit? Because of our love for God. Alam nyo, kaya minsan mga bata hindi na nakikinig sa atin kasi alam nila parang mga hipokrito tayo. Iba yung sinasabi natin, iba ginagawa natin. Yung ba nga sabi, oh my God, huwag ka maninigarilyo. Tanda mo yan. Wala ka pang pera. Ano yun? Parang paano masasabi huwag maninigarilyo kung ikaw mismo hindi mo mapigilan? Di ba? Yung ibang tao, pag nagagalit, ikaw wala kang self-control. Palo. Ikaw mismo wala ka rin self-control. So, sa patuloy lang, ang mga bata o mga tao sa paligid natin, alam naman nila kung nagiging hipokrito ka o hindi. Kaya yun ang isang challenge. Now, paano natin gagawin kung nagkamali na tayo? Di himingi tayo ng tawad, sabi ng Panginoon Jesucristo. If you confess your sin, He's faithful and just to forgive us. Ganon din sa bawat isa. Hingi ka ng tawad. Nagkamali ako sa asawa ko, maraming pagkakataon, humingi ako tawad sa kanya. Nagkamali ako sa anak ko, maraming pagkakataon, humingi ako tawad sa kanila. Aminin ko sa inyo, hindi madali. Kung hindi sa grasya ng Diyos. Naalala ko nga, nung unang sinubukan namin magtanong sa pamilya ko, how can I be a better father? No,
Siyempre, ini-expect ko, parang sasabihin lang, mabait ka, you're a perfect father. Ang problema, pwede namin sabihin kahit ano, oo, hindi ako magagalit. Alam nyo, nung nagsabi na silang lahat, gusto ko silang lahat palayasin. Sa isip ko lang, ay kung kakapal ang mukha ninyo! Pero sa awa ng Diyos, sabi ng Lord, umiyak ako. Sabi ko, patawarin ninyo ako. Hindi ko alam na ganyan pala ako sa inyo. Tulungan niyo ako magbago. And sa awa ng Diyos, inaayos naman kami ng Panginoon. At doon ko nga naintindihan that we are to be intentional, intentional in teaching our children. Anong na-intentionality natin? Now, gusto ko lang makita natin to. Kasi gusto ng Diyos maging intentional tayo, may turo yung karakter na gusto nating makita nila. Intentional tayo na masabi sa kanila, ito, mahalin niyo ang Panginoon Diyos. Even in our prayers, we will be intentional. Ang prayer ko sa Panginoon, Lord, hindi yung magtagumpay ang mga anak ko. Ang prayer ko sa Panginoon, Panginoon, tulungan mo silang mahalin kanila ng buong puso, buong lakas, buong kaluluwa. At itong pag-ibig na ito matranslate sa kanilang pakikitungo sa kanilang mga anak. Sa aking mga anak, sa kanilang relationship. At napaka-importante ho nun, modeling sa paano maging mabuting asawa bilang lalaki at babae. Modeling sa bagay ng pera, di ba? Sa bagay po ng pagtugon sa Holy Spirit. Yung pagka nagagalit ka, naalala ko sabi ni Pastor Peter, na lagi dinidiin niya kahit sa preaching, sabi niya, before you react, you pray. Pray as in, ano yung pray? Pause. Have a pause. Tapos hindi lang yun, resist the temptation for the initial action, parang ganyan. But ask the Holy Spirit. You pray to God. Then, you surrender. You yield to God's ways. Yield to the power of the Holy Spirit. So, doon mo na ilalabas, ganito pala yun. Ganito pala yun yung dapat. Kaya lalabas na apektuhan yung kalang character. How to treat others. And amazingly, hindi lang ho sila, mapapatotohanan din ho yan ng anak nila, Pastor Peter, na marinig po natin ang kanilang patotoo ngayon. Mula kay Edric at Joy. Hi, everybody. So we want to just share from our hearts how modeling has impacted us, as this is the theme for today. It's so important that when we model, we are able to impact people more by what we do more than what we say. My father, I call him Papa, right? He basically taught me one thing that I will remember from many things. The area that I saw that was in being a gentleman. And I saw this more than I heard him say it to me, right? Of course, he would tell this to me, but I would see it, for example, in things like how he would treat my sisters, how he would treat my mom, like a lady. He would romance my mom and do surprise birthday bashes just to show again that this is what a gentleman does. And he would tell me, son, to be a gentleman, you must be a man first. And he would give me experiences like that. And all of those experiences, you know, when I was in the moment, I didn't appreciate honestly as much as now that I am a man myself with my own family, as a husband and a father. So it was so important that I saw these things, and it has impacted me in great ways. Now, Joy's dad, who I call dad, my father-in-law, has impacted my life in great ways as well. And what I wanted to share from his modeling is a principle I've coined, the one-man principle. What does that mean? You see, I've been privileged to see my dad in various roles, as a father, as an uncle, as a husband, but also as a businessman and a pastor. And I've noticed that, you know, by God's grace, he is the same man across all of those different roles. He was consistent. And when I say consistent, you know, we can be consistently angry, consistently down and discouraging. But for him, for the most part, I saw what is in 1 Corinthians 11, verse 1, which says, be imitators of me as I imitate Christ, or copy me as I copy Christ. And I saw that in these areas that my dad-in-law was, for the most part, not a perfect person, but for the most part, I saw him consistently being Christ-like. For example, there was a family gathering where we would play basketball. I had done some particular move that hit my dad's finger and it dislocated it. This was like early on in my marriage. So I was like, oh no, right? Patay, I'm in trouble. But he did not react. He's like, for a bit. And then he took a sub and he sat down. I said, Dad, I'm so sorry. He's like, it's okay, son. It's okay. And when he said that, I looked at him and I'm like, that's it? He's not going to get angry. He's not going to flip out. Wow. So that is an example for me of how he's very even-keeled, very consistent. And that has impacted me to make sure that in my own areas, I am to be one man. And that one man is
to the best of my ability, Christ-like. That's really what impacted me with my parents as well, is that they were the best versions of themselves at home with us. Yes, And, I you know, remember I would you see saying that. them up on the pulpit, especially my father. And when he would preach, I really believed in what he said, not just because it was from the Word of God, but because I saw that he lived the things that he talked about at home consistently. So that really blessed me. And I also have my own story. We were going to St. Luke's QC because my friend had asked for her father to be prayed over because he was very sick. So I convinced my dad. He was very busy. It was rush hour. I convinced him to go all the way to St. Luke's QC. And when we got there, it was the wrong hospital. And I wanted to react, right? so embarrassed, and I felt a little bit nervous because I knew Dad was so busy. But you know, he didn't react at all. He was so calm about it. And he said, it's okay. And he still went This with me to St. Luke's system. BGC to pray with my friend's dad and share the gospel. You know, moments like that really impacted me. And I would say the same about my mom. She was just a consistently joyful person, predictably joyful. Mom even said, that's great. We have more time with each other, right? That's right. She said that during that. That's right. My So you're mom talking did about say, mom. "Oh, we Go have ahead. more time with each other." So that's the kind of person she was, right? She would respond positively to circumstances, even difficult situations, and so growing up, even though we were also homeschooled for a bit, I don't ever remember her yelling at us, getting really irritated with us. And you know, there have been times that I've struggled with that with my own children, and I remember my mom's example because I want my children to remember the same thing about me, that I choose to be a happy person, not because of me, but because of the Lord, and because by God's grace I saw that in my mom. And the other thing that they role modeled to me was also frugality, you know, being very wise with their spending. I just saw in my parents that they chose to be simple. Even though they were business people, they chose to not, spend a lot of money buying luxury goods or branded things. So growing up, I also learned to be like my mom. We go to the Changi, we have fun going. Celebrate good finds. Yeah. Right? Your mom, up to now, she would say that, guess how much I bought this. The cheaper, the more exciting, Right. you know, that kind of thing. I also remember that my mom role modeled to me what it really means to be a submissive wife, a wife who honors her husband. And so I also remember that when I'm relating to Edric and I'm struggling, right? So the other day I was preparing a tray of his snacks for him because he likes mid-morning and mid-afternoon snacks. And I was preparing the snack tray. And then my daughter, my 10-year-old daughter, saw me doing it because she sees me do this every day. And she said, Mom, can I also prepare a snack tray for my brother, Elijah? And so I'm like, sure. And so she was copying what I was doing. And then afterwards, when she was about to give it to him, she said, you know, Mom, someday I want to do this for my husband also. So I was really blessed that she saw that in me. And I think sweet. it's so important that we as parents really need to model the right roles to our children. I remember some weeks ago during the quarantine, we were exercising as a family, and I didn't like the exercises that Edric was making us do. So I was challenging him. I was saying, you know, I'm not going to do it that way. I'm going to do my own thing. Not and my smiling children, when you do my it. children were watching. And so during the breakfast table afterwards, my oldest son said, you know, Mom, when you are contradictory towards Dad, when you challenge him in front of us, honestly, Mom, it makes me feel like I can do the same thing. So I really was convicted by that because the truth is our kids are always watching us. And so the good things, the bad things, they will copy. So I really had to apologize and ask for his forgiveness. And I think Edric's going to close with that. The importance of, you know, modeling authenticity and humility to our children. Yeah, so the power in modeling is not just that it is something that we do more than what we say, but also when we mess up, we need to fess up, right? We like to say when we mess up, we fess up, meaning we humble ourselves to ask for forgiveness because we know that we want to model Christ's likeness. And because we are imperfect, when we do mess up, we need to find a way to remedy that so that our children do not think we are hypocrites and instead they think we are authentic. And obviously, as we ask for forgiveness and desire to change, we need to show that we actually do the change. These are the things we thought we'd want to share with you guys. There will be a lot more of these conversations, obviously, to this series on Motivate. But for now, on modeling, this was something we wanted to share from our hearts. Now, let me just end by saying this. Alam niyo bang amazing kay Jesus Christ? Si God mismo, nung sabihin niyang mahalin niyang bawat isa, wala tayong maliwanag na model paano mang magmahal. But Jesus Christ Himself modeled such love. Ha? Paano? Sabi ng Diyos, for God so loved the world that He gave His only Son. He was willing to give the most precious person in His life, His Son, to us.
At yung buti sana kung tumigil lang dun eh. He modeled to us sacrifice. Hindi yung ano yung pakinabang sa kanya, ano yung sacrifice. Parang pwede niya naman tayo sirain eh. Wala. Parang he can exist, he is joyfully existing with or without us. Pero bakit kailangan niya pa tayong iligtas? He modeled to us love. Hindi ko maintindihan. Sabi ng Bible, husbands, love your wife just as Christ loved the church, that He gave Himself up for her. Wow! What a model! Itong pagmamahal, hindi pagmamahal sa asawa, I love you. Wala lang sasabi, I love you. Hindi. Are you willing to give up yourself, your very self, for the sake of your wife? Handa mo bang isuko yung sarili mong comfort para sa asawa mo? Di ba? Kaya alam niyo po, sample lang ito, paborito ko yung tiyan ng bangus. Paborito din ng asawa ko yan. Pero pag kumakain kaming dalawa at iisa lang naman yung tiyan, sinusuko ko para sa kanya. Mahal ko siya eh. Kasi yun, simpleng action. Pero what I'm saying is, palakihin mo pa yan sa iba pa namin mga decision making. Na hindi ka na magde-decide just for your own comfort, kundi iniisip mo yung pagmamahal ng Diyos sa asawa mo. Kaya yun din po. At ito po yung halimbawa ni Jesus. Kaya ano sabi naman ni Jesus? But I also expect submission from you. Wives, submit to your husband as unto the Lord. Di ba? Just like the church submits to Jesus. Kaya meron pong pagmamodelo ang Diyos. At ang pinakamatinding modelo ng Diyos, ng pagmamahal, He suffered on the cross for us. Para ano? Para mapatawad tayo. Para mabigyan tayo ng panimula. Alam niyo, maaring nagkamali ang iyong asawa o yung isa sa pamilya ninyo. Ang tanong, are you willing to pay the price of taking the pain just to be reconciled back to your family? Yung maraming tao hindi na nagpatawad because they thought they're perfect. Yung asawa lang nagkamali, tinaboy na nila. Hindi na nabigyan ng pagkakataon magsimula ulit. But I'm telling you, just as Jesus Christ forgave us and He modeled it to us, sana ho tayo rin po must be willing to the same. But you know what? Hindi ho natin magagawa ang isang bagay kung hindi ho natin talaga naranasan pa ito sa atin, puso. I think that people are not looking at us, watching us, but they are. Tinitingnan nila tayo. How we speak, how we walk, how we talk to people, how we deal with people. And no wonder Jesus said, men will know that you are my disciples because you love one another. Why? Isang bagay lang matinding diniin sa atin ng Diyos. Love God with all of our heart, soul, and mind. And there is no real love for God if we don't know how to love one another. Sabi ng Bible, if you say you love me and yet you hate your brother, you are a liar. How can you love God whom you cannot see when you cannot even love the brother whom you see? Di ba? Yan ho ang hamon ng Diyos para sa ating lahat. At nawa po, para ito'y maging totoo sa atin, allow the love of God to be real in our individual lives. Kapatid, kung hindi pa nararanasan ng pag-ibig ni Jesus Christ, why don't you admit it before Him and say, Lord, sinabi mo mahal mo ako, pero hindi ko talaga pa ito nararanasan eh. Gusto ko pong buksan ang buhay ko sa iyo, ang puso ko sa iyo. Tanggapin ang pag-ibig ninyo, yung halimbawa ninyo na namatay kayo sa krus para sa kasalanan ko, para bayaran ang kasalanan ko. At nabuhay kayo magmuli. Kaya Panginoon Isus, tinatanggap kita ngayon. I want to accept you as my Lord and my Savior. I want to accept the love that you want us to experience from you. Let's be honest before God. Sige po, tayo po yumukot, pumikit sandali. Let's be honest before the Lord. If you cannot love other people at hindi mo sila mapatawa, hindi mo sila mamahal, hindi mo sila matanggap sa kanilang mga kakulangan, isang bagay lang maaring dahilan. Hindi mo pa marahil nararanasan ang totoong pag-ibig ng Diyos. Why don't you ask God's love to be real? Hingin mo na maging totoo ito sa'yo. Manalangin ka ng tulad dito, Panginoong Hesus, gusto ko pong maranasan ang pag-ibig ninyo. Na hindi lamang po narinig ko sa aking tenga, kundi maranasan ko at maisa puso ko. Kung sinabi niyo, Panginoon, na sabi nila na namatay kayo para sa akin kasalanan para mapatawad ako, Panginoon, tinatanggap ko po na namatay kayo. Tinatanggap ko pong kapatawaran ng aking kasalanan. Dahil ang dami ko pong pagkakamali sa inyo. Panginoong Hesus, pangunahan niyo ang buhay ko. Nang sa gayon ng pag-ibig niyo mag-umapaw mula sa aking puso.
at maipasa ko ang pag-ibig na ito sa ibang tao. Sakupin niyo ang buhay ko, Panginoon Jesus. At ipahintulot niyo ako mabuhay para sa iyong kalooban lamang. Salamat po. At Panginoon Diyos, maraming salamat muli sa lahat ng mga nakikinig. Dalangin po namin, aming Ama, na ang bawat isa ay hindi lamang po maging religyoso para lamang po masabing maka-Diyos kami. Kundi totoong ito'y maisapuso namin at maibigay naming halimbawa sa ibang tao ang katotohanan ng pag-ibig na aming naranasan sa inyo. At alam namin hindi namin to kaya. Ito po'y napaka-imposibleng bagay na magawa ng isang ordinaryong tao kung wala ho kayo sa amin. Batid namin, Panginoon Diyos, that it's only by the power of your Holy Spirit, it is only by your grace, O God, that we can live the Christian life. Lord, indeed, without you, Lord Jesus, we can never experience the reality of Christianity, O God. Kaya Panginoon, tulungan niyo po kami bilang mga mananampalataya at tagasunod ninyo na maihalimbawa namin sa mga tao ang buhay na makapangyarihan mula sa inyo. Na anuman ang aming naging nakaraan, salamat po na meron pong buling pagkabuhay sa inyo. At di lamang po, Panginoon, sa bagay, Panginoon Diyos, ng kawalang hanggan, ngunit maging sa buhay namin ngayon, mararanasan namin ang katibayan na kayo nga ay buhay na Diyos at kasama namin at tutulungan kaming mabuhay para sa ikararangal at ikalulugod ng pangalan ninyo at ikabubuti ng aming buhay dito sa lupa. Salamat po, aming Ama, sa iyong pagmamahal at isinusuko namin sa iyo ang bawat bahagi ng aming pagsamba sa inyo sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Amen. At amen.